Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos. Purihin ang manunubos. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dali-daling umalis ang mga babae ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak. At patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati at lumapit sila. Niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea. Makikita nila roon ako." Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa mga matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila ng ganito ang ipinamalita. "Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay." Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alala, makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy nating ipinagdiriwang ang muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. Hindi kaya ng isang araw lamang ipagdiwang ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya nga't itong 8 araw na tinatawag nating oktaba ng muling pagkabuhay, patuloy natin itong ipinagdiriwang. Kaya kanina, kumanta pa rin ng papuri sa Diyos na parang misang panglinggo, sapagkat tunay nga na dapat ipagdiwang ang muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. Kaya pasalubungan pa rin natin ang palakpakan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Di ba tayo nga rin pag nagbe-birthday, iba sa atin, lagpas pa nga 1 linggo kung magdiwang. Lalo na kapag inaantay mo pa yung iba, hindi ka pa yata binabati o hindi ka pa binibigyan ng regalo, kaya ini-extend mo yung celebration. No? Lalo na dapat ang muling pagkabuhay, dahil baka
hindi pa rin natin na ibibigay ang tunay na regalo kay Jesus Nazareno. Hindi lang sa Pasko, sa kanyang birthday, sa kanyang muling pagkabuhay din, marapat na magbigay tayo ng handog pasasalamat sa kanya. Narinig natin sa Ebanghelyo, may dalawang uri ng tagapamalita. Yung una, yung mga babae na natagpo ang walang laman ng libingan at di kalaunan na salubong mismo si Jesus Nazareno. Kaya't dali-dali silang pumunta sa mga alagad at sa ibang tao, ipinamalita na muling nabuhay ang Panginoon. Sa isang banda naman, nandoon ang mga kawal. Nakita nila yung anghel, narinig nila na sinabi ng anghel na buhay na maguli si Jesus. Kaya nga't nung sila'y bumalik sa mga punong pari at sinabi iyon, sila'y pinagbilinan na ang sabihin sa mga tao, nakatulog sila at ninakaw ang bangkay ni Jesus. At sabi nga ni Juan sa Ebanghelyo, magpahanggang ngayon, ito pa rin ang pinaniniwalaan ng ilang mga Hudyo na hindi nabuhay na maguli, na ninakaw lamang ang bangkay. Noon pa man, uso na ang fake news. Uso na ang mga chismosa na nagpapakalat ng mga kasinungalingan. Ngunit, dito natin makikita na ang katotohanan kailanman hindi matatalo. Siguro nga minsan natatabunan ang katotohanan, napagtatakpan, na ipagpapalit, at ang masaklap, hindi pa agad pinaniniwalaan ang katotohanan. Ngunit ang katotohanan ay nagbubunga sa buhay ng mga nagpapatotoo. Wala na tayong narinig sa mga kawal. Wala na tayong narinig sa mga punong pari. Pero matapos ng 2,000 taon, hanggang ngayon, naririnig pa rin natin ang patotoo sa muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno. Sa unang pagbasa, narinig natin si Pedro. Buong tapang, tandaan nyo, si Pedro, di ba, na nagtatwa 3 beses. Si Pedro na iniwan si Jesus nung siya'y nagdurusa na at namatay. Ibang-iba ngayon si Pedro. Nagpapatotoo, ipinapangaral, harap-harapan, doon sa mga nagpapatay kay Jesus, doon sa mga umusig kay Jesus Nazareno, nagpapatotoo siya na muling nabuhay ang Panginoon. Walang makapipigil hanggang sa siya'y patayin. Napansin niyo po ang mga alagad, lahat sila, maliban kay Juan, naging martir dahil hindi nila itatatwa ang muling pagkabuhay. Dahil ito ang katotohanan. Ito raw ang bunga ng katotohanan, ang pagpapatotoo ng mga tunay na deboto, ng mga tunay na naniniwala kay Jesus. Kaya nga't mga kapatid, sabi ko kanina, ano yung handog din natin kay Jesus na muling nabuhay? Ito ay pagpapatotoo na buhay si Jesus. Hanggang ngayon, buhay si Jesus. At lalo't higit maniniwala ang mundo, lalo na ang mga hindi pa nakakakilala kay Jesus, buhay siya sapagkat buhay siya sa atin. Hindi tayo katulad ng mga kawal na nais pagtakpan, pasinungalingan ang muling pagkabuhay. Alin ba tayo sa dalawa? Tayo ba'y nagpapatotoo na buhay si Jesus? At papaano ang pagpapatotoo
na buhay si Jesus kung buhay siya sa atin. Kung nakikita siya sa atin. Handang mamatay ang mga alagad dahil pinaninindigan nila buhay si Jesus. Pinaninindigan nila buhay si Jesus sa kanila. Sana yun pong aking ipagdarasal at hanggang sa huli siguro ipagdarasal tayo mga Kristiyano, maging buhay si Jesus sa buhay natin. Aminin natin ang mga deboto ng Nazareno, handang mamatay. Handang mamatay, makipagprosesyon. Handang mamatay, mamanata. Pero sa totoo lang, hindi po yun ang tunay na kagustuhan ng pong Nazareno. Sapagkat ang mas mahalaga, magpatotoo tayo na buhay si Jesus. Kung handang mamatay, handang masaktan sa prosesyon, handa ka bang mamatay para sa katotohanan? Handa ba tayong masaktan para sa kabutihan at kapayapaan? Kasi kung matapang lang tayo sa pamamanata, pero pag pinagsasabi na tayo ng totoo, hinihiling ka ng magpatawad, makipagkasundo, hindi natin magawa yun. Hindi ho yun pagpapatotoo sa muling pagkabuhay ni Jesus. Hindi yun ang tunay na debosyon. Kaya mong maghatak ng lubid, kaya mong magpasan at mamingga, pero hindi mo kayang maging tapat sa asawa mo, hindi mo kayang maging tapat sa negosyo mo, hindi mo kayang maging tapat magsabi ng totoo, baliwala po lahat ng mga sakripisyo. Kahit nagkadugo-dugo na yung likod mo sa kakapenitensya, handa kang masaktan, kakahugpit. Pero pag pinagsasabi ka ng totoo, pinagagawa ka ng mabuti, hindi mo magawa, hindi daw yun ang tunay na katapangan. Yung magsakit ka sa sarili, magpasan ka, magsakripisyo ka, sapagkat ang tunay na sakripisyo, ang tunay na handog, ang tunay na debosyon, patotohanan mo sa buhay mo, sa salita at sa gawa, buhay si Jesus Nazareno. Kaya't sa misang ito, pagdasal po natin ang bawat isa, lahat po tayo, kasama ako, sapagkat hindi pa tayo ganap sa parting ito. Lahat tayo may pagkukulang sa bagay na ito. Patotohanan natin, muling nabuhay si Jesus Nazareno sapagkat buhay siya sa atin.